Palakpakan na to ng Ginoo. Hallelujah. So this time, magapadayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios as we series aton gitun-an sa Ecclesiastes sa chapter 9 in verse 10. Once again, magatindog tatanan kagdayon. Magapangamuyo ta diha sa Ginoo nga ang Dios shower sa iya kahibalo, kaalam, kag panabot sa aton tunga tungod kay balikon naton sama sa gisulti ni Apostol Pablo ang pulong sa Dios masabtan lamang naton kini pinaagi sa espirituhanon nga kaalam. Magampo tatanan diha sa Ginoo. O Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo Dios labi sa tanan ininan nga adlaw imo kami gitigom aron nga mahimaya ka kag masimba ka. Salamat Lord sa akon mga kaigsunan ngari sa sini nga kabuntagon. Lord, nagaampo kami kanimo, ikaw Dios ang magatabon sa imong hamili nga dugo bisan pa man nagahangyo inubanan sa pagpakiluoy Ginoo nga imo Dios hatagan ang imo mga kaanakan sa sini nga kabuntagon sing kaalam kahibalo o Dios tungod kay ikaw ang source sa tanan. Giangko namon Ginoo nga wala kami sing ikasarang, wala kami sing kaalam, wala kami sing abilidad. Ikaw ang tag-iya sa tanan. Busa Ginoo nagapaubos kami sa among kaugalingon kag hindi kami mabuhi Ginoo kun wala ikaw. Kani madamo nga salamat sa sini nga kabuntagon, dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus kita tanan magingon. Amen kag amen. Magalingkod ta tanan kag dayon. Ang Ecclesiastes sa chapter 9 in verse 10 sa ikatulo na naton nga Sunday nga gitun-an kini nga teksto about sa statement ni Solomon as ang topic naton, don't lose your passion in doing good, especially in serving the Lord, or else you will hear the voice, it's too late. Amen. Ang Ecclesiastes sa chapter 9 in verse 10 nagaingon, work hard at whatever you do, because there will be no actions, no thought, no knowledge, no wisdom in the word of the dead, and that is what you are going. Kadayon, dito sa Easy English nga translation, and do your work will, you will soon leave the earth. Ingon pa diri sa Easy English nga translations, then it will not be possible for you to work. You will not think about future events. You will not know anything. Dito sa Cebuano, sa bisan unsa nimong buluhaton, himua ang tanan nimong mahimo. Amuning usa sa mga gitun-an naton as series almost 3 Sundays nga pagtuon naton sa chapter 9 in verse 10. Because the Bible says, ini nga mga butang kung ma-miss nimo sa imo kabuhi, someday you will hear a voice, it's too late. Hindi na naton mabalik ang panahon. Amo na nga mintras may kusog pa, may oportunidad pa, himua kutob sa imong mahimo. Amen. Until such time nga ang imo mabatian, well done and faithful servant. Ang Ecclesiastes, ang gistate ni Solomon, kung lantaw naton gi-emphasize niya ini nga verse, gi-emphasize niya ang pinaka-importante nga oportunidad nga gihatag sa aton sa Ginoo. Kay nga ako nagtuo, mintras buhi pa ang tao, may oportunidad nga gihatag ang Dios sa iya. Sama sa gitun-an naton, yes, mas maayo pa ang iro nga buhi kaysa leyon nga patay. That is the statement of opportunity nga gihatag sa aton sa Dios. Amo na nga ang Biblia nagahambal, gi-emphasize diri ni Solomon nga ang kabuhi naton mintras may kabuhi ka pa, may oportunidad nga gihatag ang Dios sa imo. Amo na nga ang Hebrews sa chapter 6 in verse 10 ingon pa dito sa sini nga gitawag statement sa author, ang Dios dili makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat. Amen. Ang Dios naton dili siya malipaton nga parehas sa aton.
Ang Biblia nagsulti because one of the attributes of God, He is the omnipotent God. Ang Biblia naghambal, initanan nga gihimo naton sa iya ang Dios wala nalipat. Amo na nga ang Biblia naghambal, dili ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong pagigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Ang tanan nga mga maayong buhat nga nahimo naton, ini tanan nakalista ni kag ang Dios nga aton gialagaran wala malipat sa imo gihimo karon. Labi na sa adlaw nga pagsimba, may Dios nga nagalantaw sa imo. Ang Biblia, labi na dito sa Book of Esther, tungod kay ang king, which is si Haring Ahasuero, kung lantaw na ton ang significant nga gistate dito sa chapter 5 in the Book of Esther, sa diha nga ang hari, dili siya makatulog. Ang iya dayon gihimo, iya gipatawag ang iyang sekretaryo, kadayon siling pa niya, basaha ang libro sa mga binuhatan. Gibasa sa iyang atubangan, og didto nabasahan ang gibuhat ni Mardoqueo. Ingon dayon ang hari, unsa may gibalo sa sini nga tao? Ang sekretaryo mitubag, wala kini nahatagan og ganti. Mibarog ang hari kag miingon, ugmang adlaw ipatawag kini nga tao, ipasakay siya sa halangdon nga kabayo ug iparada siya. Ngaman, it is the same significant, although si Haring Ahasuero, tao sama nato, yes, nalipat siya sa gihimo ni Mardoqueo, but yes, of course, ang Dios naton dili malipaton. Pakpakan naton ang Ginoo. Abi nyo lang mga kaigsunan, because ang aton topic as we continue within this verse, don't lose your passions in doing what is good. Amen? Ang importante nga mahimo naton ang mga maayong butang sa mata sa Dios. Amo na bitaw na nga sulti na kon, mintras imo makita may panahon ka pa himua sa imong ginikanan, sa imong igsuon, sa imong nga gitawag silingan, ang mga amayng butang kay ngaman, ini nga mga butang halandomon ni sa mata sa Ginoo. Kay balikon na kon, sahay, didto na ta magluto kon patay na. Di ba? Or else you will hear the voice, it's too late. Abi nyo lang ang Biblia, tandaan na to na. Wala kini gisulat aron lang sa paghatag motivation sa aton. Yes, of course, ang pulong sa Dios, it gives motivations, encouragement, amen. Ang pulong sa Dios, nagapadasig kag nagapalig-on sa aton. Amo nang hambal na kon gabi, kita nga mga tao, kung wala pa'y Kristo sa kabuhi, puno ta sa kaluyahon, puno ta sa kahuyan, we are full of limitations. Dali ta maapektuhan kung may problema, dali ta maapektuhan kung ara ta sa trials, labaw sa tanan, dali ta masyaken kung maglambot sa aton ang mga malisod nga mga pagsulay sa kabuhi. But it is because may pulong sa Dios. Amen. Amo na nga nadasig ka, naligon ka, it is because sa pulong sa Dios nga imong nabatian, sa pulong sa Dios nga gisangyaw, kag sa pulong sa Dios nga imong gibasa. Tandaan naton ang pulong sa Dios, hindi lang kay pag-encourage, pag-motivate, hindi lang kay paghatag sa kaluwasan, sa kabuhi sa mga makasasala. Ang pulong sa Dios may gihambal ang Biblia sa aton. Let's say, for example lang, unahon naton ang Cebuano dito sa Jude in verse 7. Lantaw naton sa Judas. Balikon na kon, ini nga gitawag Judas nga nagsulat sa epistula sa Judas, hindi kini si Judas Iscariote. This is what Judas Tadios. Kay nga man, sa mga apostolis ni Kristo Jesus, dua ang James, dua ang Judas, dua pod ang Simon. Si Simon Silote kag si Simon Pedro. While ining Judas nga gistate diri, this is what the brother also of James. But this is not a Judas Iscariote, but this Judas is called Tadios. Amo ning gisulti niya, hinumdumi usab
nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamakahilawason ug sa kangilaran, gihisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong, silbing pasidaan alang sa tanan. Nagpasabot ang Biblia, hindi lang kay naghatag warning, encouragement sa aton, kundi gisulat kini aron kita mismo mawarningan nga ang natabo sa ilasang una, posible nga matabo gihapon sa aton kung dili naton paminawon kag hatagan dako nga baliw ang pulong sa Dios. Lantawa lang, anong natabo sa California? Meaning, hindi na nila mamahay ang Diyos. Kay wala pa nasunog ang California, may gihambal na ang Judas. Ang natabo sa Sodoma kag sa Gomora, pasidaan kini para sa aton tanan. Galing kay ang problema lang, yes of course, wala nila gihatagan, luna ang Dios sa ila kabuhi. Mabito na nga baliko na kon, ang states karon, which is ang United States, gawas lang sa United States of Cambiaquique, imo makita. Ang United States karon, lahi sang una, they are what sending missionaries, sending helps and aids. Pero karon ang ilang sistema, they are what sending sins and immoral. Amo ni karon ang ila export sa mga nasod. Amen. Amo na ang Biblia nagambal. Siling pa dito sa English translation. Also remember the cities called Sodom and Gomorrah and the other cities that were near them. The people who lived on those cities were doing bad things. Amen? Were doing bad things dito sa Sodoma kag Gomorrah. It is because grabe kalala ang gitawag Sodomites. Mingo kaganig Sodomites ang mga tao nga nagkabuhi na talking about lalaki between sa lalaki. Diba? Meaning, ang morality kag spiritually, it is almost bankrupt. Kung basahon nimo ang Genesis sa chapter 19, ngaman sa tunga time, hindi na sila ganahan sa babae, ang ilang namian ang lalaki na. Si Lot naghambal sa iyang gitawag mga silingan, kay may bisita siya nga mga lalaki, way sila kahibalo nga mga anghel di ay. Ingon si Lot, may duwa ko diri ka anak, ihatag ko sila sa inyo. Pag gusto ka mo, unsahaon ninyo, paligid-ligiron ba ninyo? Ingana. Pero unsay tubag sa mga lalaki, dili kami sa imong mga anak. Ambot wala mapod gistit sa Bible unsa ang itsura sa iyang mga anak. Di ba? Lingiyan nyo tapat ba si pareha sa iya? Di ba? Ambot nga way mapod gidawat. Ang Biblia nagambal, dili kami sa iya. Ang amon gipangita ang imo mga bisita nga lalaki. Just imagine that. Amo na nga diri naton makita ang morally kag spiritually almost bankrupt sa time sa Sodoma kag sa Gomorrah. And I believe ining natabo karon sa California, it is eye-opening ni sa aton tanan. Hindi lang kay sa ila. Posible nga kung natabo ni sa ila, matabo po ni sa imo kung dili nimo talupang don ang pulong sa Dios. Amen ba? Anong gihambal diri? The people who live on those cities were doing bad things also. Like those bad angels. This is what the falling angels. They were having sex with people who were not their husbands or their wives. Ang gisgutan diri ni Jude, hindi lang kay ang Sodoma kag ang Gomorrah, apil na sa times antediluvian period nga ang mga anghel, yes of course, nahimong tao kag nakighilawas sa tao. Kag amotong ilang mga produkto, ang mga giants nga mga tao, mga sunims, mga inims, kag dayon labaw sa tanan, like sa mga kaliwat ni Goliath. Ingon dayon diri sa Biblia, they were wanting very much to have sex in ways that are not right. God is punishing those people. He has put them into fire that never stops burning. And that shows us what will happen to bad people like them. Amo na nga ang topic naton, don't lose your passions in doing what is good.
Amen? Himua gyud ang mga maayong butang at tubangan sa Dios. Ayaw pagsunda ang mga tao nga mga dautan. Ayaw pagsuna ang ila kabuhi nga walay Dios. Amen. Unsay gibuhat nila, yes, you must be different, brothers and sisters. Mo bitaw na nga akon pud gipasalamatan ang mga young people nga nagbantay diri sa panahon sa pista kay nga kahibalo ko nga grabe imo makita kalala karon ang kalibutan. Ang kasagaran karon ang mamailihay hindi na babae kag lalaki imo makita mga bayot na. Oh. Sa may nangita diri kang bian nga duwa ka buok may nagsinggit dayon ari nang inyong suki. Yan na. Pakpakan ito ng Ginoo. So ako nagto, ang Biblia dili lang paghatag encouragement kundili paghatag kini warning sa aton tanan. So ang Ecclesiastes sa chapter 9 in verse 10 may duwa ta ka biblikal nga kamatuoran nga gitun-an. Amen. Ang una amo tong gitun-an naton sang una nga Sundays siling pa diri sa number 1 sa gitun-an naton, every person has a potentials to be a passionate. Amen. We shape and motivate by our passions. Ako nagtuo ang aton mismo nga kalihukan, ang aton priority nagadepende na sa passions naton. Kag amo ning gitun-an naton, nothing significant was ever achieved without passions. Kung wala kay passion, hindi matuman ang mga damgo nimo sa imo kabuhi, labi na sa mga estudyante. Amen? Ang iyang mga pangandoy, ang iyang mga desire, hindi niya matuman kung wala siya lawom nga passion sa sina nga butang. Kag ako nagto, imo pod ibutang sa imo kabuhi ang pag-alagad sa Dios. You must be passions in serving God. You must be passions in doing what is good. Yes, of course, amo ni ang gikahimutan sa Ginoo. Kadayon siling pa diri niya sa ikaduwa nga truth nga lantaw naton. Ingon pa diri, makadto ta sa ikaduwa. Everyone is always in the move. Amen. People are moving forward, backward, and sometimes nowhere at all. Because we are living, so natural, mahimo nimo ang tanan nga gusto nimo mahimo. The mistake of most people make is thinking that the main goal of life is always too busy. Such thinking is a trap. Amen ba? Amen. Amo na nga may mga tao nga para sa ila kay baliko na kon mostly kalabanan sa mga upbringing karon labi na sa mga bagong tubo, mga future-oriented ni nga mga tao. Musiling kagani future-oriented, iya gipreparahan ang ila kaugmaon, apil na ang iyang mga anak. Tungod kay future-oriented siya, natural, ang iya nga gitawag time kag effort, dito niya i-spend sa iya nga gitawag trabaho. Kaya nga, para sa iya, mas maayni nga mag-busy siya, yes, of course, kaya nga man, total, may kuhaon siya. Is the Bible says, kung lang tao naton, ang Diyos naton, dili siya tapulan nga Diyos, nagatrabaho siya. Pero agin siya sa mga workaholic. Labi na, kundi maplastar ang imo time, ang imo nga gitawag kabuhi diha sa Ginoo. Mabito na nga sulti na kon, there are 4 factors of life that we need to be balanced. First is worship. Second is work. Third is enjoyment. And the fourth thing is rest. Kinanglan balansihon nato ni. Ara ang pagsimba, ara ang trabaho, ara ang gitawag, yes, part sa enjoyment nimo, upod sa imong panimalay. Kay kon ang enjoyment nimo hindi pud siya matured sa Word of God, posible nga ang enjoyment nimo adto sa sabungan. Di ba? Oh, may listahan ka kundi na mga pista. Pero kung ara ka sa Ginoo, ang enjoyment nimo ara nas pag-alagad sa Dios and mostly ang time sa imo family, di ba?
And yes, of course, ang imo rest, ang pahuway nimo, hatagan gyud nimo pahuway ang imo lawas. Kay nga man, precious ang lawas naton. Kinsa pa man ang magdagyaw diri kundi ta mo pahuway. Di ba? Kinsa pa man ang magluto kung may magpa-Thanksgiving kundi ka mo pahuway. Ay nga na. So, almost bankrupt na. Amo na nga ako nagtuo, initanan, let us put in a balance. Amen. Because such thinking is a trap. Usahay, ang kaaway naton, which is ang yawa, iya ta ginabisi, agod nga may malimtan ka sa kabuhi. Anong malimtan nimo? Ang imo nga gitawag debosyon sa Dios. Natobla tungod sa kabisi nimo, kinsa pa man ang may panahon pagbasa sa Biblia, ibayaw ko ninyo kamot. Di ba? Wa na? Di ba? Tungod sa kabisi nimo, di na gani nimo maukay imo asawa? Hindi ba, me? So ako nagtuo, that is what such thinking, it is what it trap. Kag sa pagkatinuod lang, giilad lang yun naton ang aton lawas. Nga, mubalik ta sa teksto naton sa Ecclesiastes chapter 9 in verse 10 sa Cebuano, baliko naton. Sa bisan unsa nimong buluhaton, himoa ang tanan nimong mahimo. Kay dito niya sa sihol, wala na'y paghago, pagunahuna, kaalam, kahibalo, o kini mao ang imong padulngan. Meaning, ang plano nimo, ang imo pagpaningkamot, diri sa duta, yes of course, kinahanglan, maplastar na. Kay nga, may bagay ka nga siguruhon. Why? Or else you will hear the voice, it's too late. Nga man, basi kon amuning imo nahimo, lantaw naton ang sumpay sa notes naton. Silang padriya, such thinking is a trap. Lantaw naton dito. What is important is not whether you are busy, but the questions where. Sa diin ka nag-busy. Pangutanan ko no mo katapad, diin siya nag-busy. Amen. So, hindi question kung busy ka, but the questions were. Sa diin ka nag-busy. Amen. Amen ba? Amo na ang bagay na ton lantawon. May usa ka pastor nga nagistoryahay kami nga duwa, kadayon gipangutana ko niya sa mga activities. Iya dayon ko giingnan, may kagapagani pastor kay nag-busy ka sa buluhaton sa Ginoo. Kami naman nag-busy sa amon nga gitawag negosyo. Inga na. Pero pastor siya. Inga na. Kaya damo biya karon mga pastor nga nagnegosyo. Inga na. Hangtod nga nalip behind ang church. So ako nagto, the question is where? Sa diin ka nagbisi. Amen. Why? Because si Solomon naghambal siya sa chapter 2 in verse 21 to 23, maghago ka sa tanan mong kaalam. Kay kinanglan gamiton magyud nimo ang imo utok. Kuha ninyo kay you need is initiative, lano, di ba? Kinahanglan gamiton gyud nimo ni agud nga ang imo pangabuhi mag-ayuhan. Amen ba? O kung sa pagpamanday, hindi nimo gamiton ang imo utok. Anong posible nga matabo? Di ba? Posible nga ang sin nga inug-atop imo noon masalog. Di ba? Magago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo o katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Amen. Wow. Busa, wala kini kapuslanan o dili makatarunganon. Just imagine that. Amen. Amo na nga si Romeo gina nagtestimony, nakakatawagin ko kay siling pa niya damo pa may mga sawa sinikang diding. Oh, yan. Di ba? So, ako nagtuo, wala kini kapuslanan og dili makatarunganon. Dayon ang sumpay niya, maghago ka og magantos sa tibok mong kinabuhi. Apan unsa may makuha mo niini? Verse 23, ang tanan mong buhaton sa tibok mong kinabuhi, makahatag lamag kanimog labad sa ulo og kagulanan. Di ba? Amo ni ang mga consequences po. Although,
Yes, of course, bastante ka, pero may mga panahon pod sa kabuhi nga amo ni ang imo dangatan. Magsigi ka lang og huna-huna, palibog, hangtod nga maglabad na ang imong ulo. Di ba? Kagdayon, mag-uol ka na. Oh. Nag-uol ka, pero may kwarta ka. Kuha ninyo? Nag-uol ka, pero may trabaho ka. Nag-uol ka, pero may income ka. Abot nga nag-uol ka man, kay nga man, ang imo kanunay gihuna-huna, mga huna-huna ni, nga makadugang pagayod sa mga butang nga naa kanimo, hangtod nga maglabad na ang imong ulo. Kaya ang mga tao pod nga wala pod naningkamot og naghuna-huna ang maglabad sa ilang ilatian. Iyan na, di ba? Doon man lang maglabad ang ulo, kagdayon ang tiyan. Iyan na, ang mga tao pod nga way nagamit sa una-huna, way nagapaningkamot, tinang kontento na lang ang maglabad pod ang tiyan. Nga na, di ba? Manginsalawayon ka naman lang pod. Amo bito na nga si Solomon nagingon, ay ko himuag dato, kay basi malipat ko sa imo, ay pugog himuag pobre, kay basi kung makapasipala ko sa imo. Di ba? So what we need is to be balanced. Amen ba? Balansyon lang naton tanan butang. Ang Ginoo, malipay siya kung gibless ka, paagi sa imo pagpaningkamot, pero kung ma-over na, masubo po siya. Kaya nga, the God whom we serve is a jealous God. Amen? Mga bughog yun siya. Labi na nga may gihambal siya sa verse 26. Amo ning gihambal niya. Amo ning aton bagay lang taon. Sa verse 26, sa chapter 2 gyapon sa Ecclesiastes. Katong gikahimutan sa Dios, hatagan niya og kaalam, kahibalo og kalipay. Wow! Kalipay. Kita tanan mingon kalipay. Pero ang inyong naong doon nagsubo, di ba? Apan, ang alaot nga makasasala. Grabe ang ginawa. Ang Ginoo, amo ning gihambal sang Friday. God, yes, the Bible says, He is what already draw a line. Ang mga makasasala, may destiny na sila. Ang mga makasasala, patrabahuon niya. Grabing Ginoo. Patrabahuon niya mga makasasala. Ingana, patrabahuon niya. Dayon, og magtigom sila aron, ang ilang hinaguan, ihatag ngadto sa ilang gikahimutan. Ingana, this is what a reality sa kabuhi sa tanan. Wala usab kini kapuslanan ug samara nga nagdakop ka sa hangin. Pakpaka na to ng Ginoo. Ang Ginoo gusto niya nga balanse lang kay nga man kun ang engagement nimo ari lang tanan sa work nimo, way labot ang Dios, labaw sa tanan, imo na malipatan ang imo nga gitawag consecrations, mabugnaw ka na sa pag-alagad sa Ginoo, kag ang consecrations nimo ari na lang tanan sa trabaho nimo, di ba? Hangtod nga maabtan ka sa kamatayon. Ang nahimo nimo hindi kay para sa Dios kundi ang nahimo nimo para lang gid sa imong kaugalingon. So someday you will hear the voice, it's too late. Gabay pa nga hindi pa ulahi ang tanan. Malisod ra ba ang mga pagbasol sa kaulihan? Amo na nga mintra sayo pa ang aton himuon ang mga butang nga importante para sa aton. Amen ba? Unahon naton ang Dios sa kabuhi naton. Palakpakan naton lang Ginoo. Kagdayon, ingon pa diri, we are busy with the wrong things and has no significant in eternity. Sometimes, ang aton gibisihan, mga butang nga ari lang sa sininga kalibutan, kagwa ay na siya sing kalabutan bahin sa eternidad. Pareha sa kang Marta kag sa kang Maria. Dito sa Luke sa chapter 10 in verse 41 to 42, girebuke ni Kristo Jesus si Marta. Siling pa ni Kristo, apan ang Ginoo mitubag kaniya, ay Marta, Marta, naguul og nahingawa ka sa daghang mga butang. Amen? Ang iyadayang gihambal ni Kristo Jesus sa verse 42, usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Unsa ang napili ni Maria? Ang napili ni Maria isa lang. Gitreasure niya ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios hindi na ni makuha sa aton. Ang tanan naton nga mga achievements sa yuta,
ang tanan naton nga mga problema, gipaligban naton sa sini nga kalibutan, ang pag-gathered naton sa mga plaques kag award, amen, unsa pa na, diri lang nakutob sa duta, kagway na significance sa eternidad. Pero ang pulong sa Dios nga gitreasure nimo, ang pag-alagad, ang pagsimba, ina tanan, amo na ang maayong butang nga bagay pilion. Kay nga man, wala na'y makakawat ka na to. Ang pulong sa Dios buhi, kag ang pulong sa Dios magpabilin kini, mahanaw man ang langit kag ang yuta, pero ang pulong ni Kristo Jesus magpabilin hangtod sa kahangturan. Amo nang aton pilion. Amen ba? Amo nang ang Biblia, kung lang taon naton, sa notes naton, if you don't decide what most important of your life, then someone else will decide for you. Tandaan na ninyo, kung hindi nimo ni mahimo sa imo kabuhi, ang demonyo amo mag-decide sa imo kabuhi. Nga, why nimo giplastar ang imo kabuhi diha sa Dios. Mas maayo pa nga magbisi ka para sa Dios. Amen ba? Kay ang Dios musangkap sa imong panginahanglan. Lantawa lang. Sa 14 days naton nga marathon Thanksgiving. Just imagine that. 14 days nga Thanksgiving naton sa marathon from December 25 going to January 7, di ba? Gipakita sa Dios ang iya pag-amuma sa aton. Yes, nanginbisita, pero lantawa, may gihilantan ba? Wala. Di ba? May ara ba dire? May nagpa-doktor ba dire tungod sa grabe niya nga kaon sa baboy? Wala. Because you know, ang aton gibisihan, ang pagpasalamat dito sa Dios. Amen? Parehas gabi, laliman ka parehas gabi, nanila pa ang ibang tungod sa baka. Ingana. Di ba? Bisa na mga bisita gabi, gilantaw ko na-enjoy sila sa pagkaon. Di ba? Na-enjoy sila sa pagkaon. Kaya nga man, adto nga blessings gi-prepared to para sa mga tao sa Diyos. Lantaw lang, yes, may ari bala diri sa aton nga tungod sa kakapoy nga na kay nagsunod ang activities. Lantawa pagdagyaw pagsik gihapon. Why? Nga ang aton gibisihan hindi sa aton kaugalingon. Ang gibisihan naton ang Dios nga aton gialagaran. Amen ba? Amo na nga within this verse kung lang taon naton sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, himua kutob sa imong mahimo. Amen. Kadayon may mga reasons kita, why is it nga hindi naton mahimo? Gitun-an naton una katong word nga tristesia, di ba? But right now, lantaw naton ang second as reasons nga hindi naton mahimo. Ini ari ni sa aton, balatian ni. Basahon ko no naton. An alibi of excuses. Wow, kita tanan balikon naton an alibi of excuses. Sa mga pastor nakita sila sa iya member, tir nganong wala man ka nakasimba. Ingon dayon ang iya nga sister, ang ako manggod bata, pastor oy, iya pagikugos-kugos. Mahilakon manggod kaayo. Ana. Sige tira makita tag sunod Domingo. Pagkasunod Domingo, wala gyapon sila nagkita. Nagkita na po sila dito sa Tabuan. Sa Manter, sa mga kinimagod ng bata na ko, pastor, oy. May pa siguro, ter, ang ingon ng pastor, iampo na lang nato ni nga kwaon na lang ni Ginoo. You know, this is what an alibi of excuse. Amo na ang hindi gyud makuha sa aton. Amen ba? Kon lantaw naton ang kabuhi naton, may mga oportunidad nga gihatag ang Dios sa aton, di ba? Pero sometimes ang aton isulti sorry and right now excuse lang, di ba? Lantaw lang panahon sa marathon Thanksgiving naton. Ato that is what a great opportunity to sa aton. Kaya nga siling pa sa iban 14 days nga Thanksgiving, si Dodong Niedo nagsulti ang ilang iring nilayas na. Oh, ingana. Tinuod bitaw, you know, tandaan na to na sa itong time, what a great blessings. Kaya nga man, oportunidad na to sa Dios. Gawas sa blessing sa food, may blessing po sa spiritual.
amo ning tun-an naton, what an alibi of excuse. Ang tao, mapatay na lang siya, hindi ni madulaan og rason. Kuha ninyo? May rason gina siya, may ara gina siya hinungdan. Amo guning kabuhi naton sa nag-eskwela pa. Oh, padala ta yung letter of excuse. Tinuna dili. Oh. Ambot unsa ganito nga letter, nalimot na ko sina. Na amo ning aton kabuhi. Lantaon naton ang alibi of excuse. Ingon Padre, quitting, giving up, regret, absent, and surrendering, all of this begins with an excuses. Amen ba? Quitting, inamingon, di na. Giving up, something as the word regret, absence, and surrendering, all of this begins with an excuses. Gabay pa, nga ini nga mensahe nga aton karon mabatian, it changed na naton ang direction sa aton kabuhi because 2025 na. Oh, salamat ko kang bian kay gipaningkamutan gyud niya. Way pa nagmata si Lucas, gipas-an na lang gyud niya nga way pa nakamata. Kay katapusan si ulyot man kuno ang iyang pasanon. Kay basta kabinant niya nga musayo na gyud siya. Amen. Kabinant niya. Do amo gini nga aton panaad sang 2024 nga way gid madala pagka 2025. Ngana. So this word, all of this begins with an excuses. Kadayon silang padre niya. Si Jason Mason nagambal, the greatest product that cannot be buy is the product of excuse. Meaning, kung mag-excuse na, mag-sorry na, hindi na ginamapuslan. Amen. But you know, ang Biblia, kung lang taon kagbasahon na ton, kumpos ko ni sa mga tao nga daghan pod og nag-excuse sa ilang kabuhi. Pero gi-change nila. Like Moses, di ba? Kulang taon na ton, grabe ang excuses ni Moses sa tunga time. Si Gideon pod, mas labaw sa tanan kaysa gitawag na siya sa Ginoo. Miingon siya, yes, kami ang pinakakubos sa tanan nga tribo sa Israel. Kag sa tribo sa Israel, ang amon pamilya, amo ang pinakaway na hotyod. Sa amon banay, kami ang mga smukoy tibahas. Nga na. Grabe ang excuses ni Gideon. But you know, ang Dios nagliso sa iya. Gabay pa, nga ang aton pod kabuhi, may ara lisuon ang Dios. Amen ba? Kadayon siling padre, 99% of failure comes from people who have a habit of making excuses. Wow. Amin nyo lang, si Thomas Alva Edison, kag si Albert Einstein, nahimo nila ang ila invention, it is because waay ni sa kabuhi nila. Amen ba? Kag dayon nangin blessing sa ila, kay ini gali nga mga tao, ang ila gali sini illness sa ila physical, may pagkabungoy gali ni nga mga tao. Blessed po gali kung bungoy ka, kaya nga hindi ka ma-distract sa palibot. Di ba? No, amo galito nahimo nila ang ila invention kay may pagkabungoy galito sila. So, why sila na-distract ano man ang kasaba perti pud ang bungoy, no? Why ko nagsulti sa inyo tos loko ninyo inyo dunggan. Ingana, kay tinuod bitaw lang tawan ako magtuon kamo, di ba? Bisan si Gingging mismo nagsulti, kinanglan magtuon siya, kinanglan sirado tanan, siya lang usaway magsaba-saba, agod nga di ka ma-distract, di ba? Ingana. Amo nang aton pod nga reason kinanglan magtuon ta inang why distractions. Sila nga mga tao nga nakaimbento sa sini nga mga butang tungod kay may pagkabungoy sila, amo na ano man ang kasaba sa palibot, why sila na distract. Ingana. Kadayon no sorry sa ila kabuhi. Amo na nga hindi nimo makita sa ila ang excuses nga life. Lantaw lang until such nakahimo sila. Bisan sa kabuhi naton nga mga estudyante. Bisan diin kay ibutang.
May mga oportunidad nga gihatag ang Dios nga ikaw unta ma-promote ka because sometimes sa imo nga gitawag masiling pagkabuutan, pero sometimes as the word excuses, di ba? Hindi ka. Amo ni mga posibilidad pod nga natabo. 99% of failure comes from people who have a habit of making excuses. Kadayon, siling padre niya. When you use excuses, you will waste the opportunity of life. Laliman kasi na, giusikan ni mong oportunidad sa kabuhi. Bisan mismo, ang isa lang kagabi, if you say excuses sa prayer meeting kag sa tigom, yes, you will wasted the opportunity of life. Kaya nga, para sa akon, ang tag sa katigom para sa Dios, oportunidad na. To na, oportunidad gina. Kaya nga, maabot yun sa panahon na to, nga kita, hindi na tahalos makakari sa simbahan. Lantawan ninyo si Ningning, i-exhibit na kon sa inyo. May gusto ni siya nga himuon sa iya kabuhi. Kay kung batanon pa ni siya, una pa ni siya sa kay Bradlito dito sa ila ni Clark. Oo. Di ba? Kay kung batanon pa ni siya, ang iya sinihimuon is of course, kung diin to ang mga buluhaton, dito ni siya. Amo nang akong gi-emphasize sa inyo, ang tag sa ka-activity sa usa ka adlaw kag usa ka gabi, oportunidad na kay nga man dahamo may nangandoy sina. Dahamo may naghandom sina kay maabot gyud sa panahon sa aton kabuhi nga kita malisang na ta maglakaw-lakaw sa karsada, malisang na ta bisan mismo sa gitawag pagsakay sa mga sakyanan, bisan may sakyanan ka pa pero may panahon nga malisang ka na. Diba? So, mintras may mga oportunidad pa nga may activities nga gihatag ang Dios, you must grab this opportunity. Amen. Himuan na, kay nga, oportunidad na. Amo nang hambal na kung sa inyo, basi masulti ka, ikaw mismo magambal kung mabalik pa lang. Hindi na ni mabalik. Mabito nang sulti na kung 2025 na, hindi na taton mabalik ang 2024. Yes, when you use excuses, you will waste the opportunity of life. Ang tag sa ka-Domingo, ang tag sa ka-prayer meeting, ang tag sa ka-prayer group, pag-usik na sa oportunidad nga gihatag sa imo sa Dios. Kay baliko na kon, ang root word sa opportunity is high tide. Lantawa lang kun pataob. Kung pataob, maplastar nimo ang imo pambot, maplastar nimo ang imo barko, maplastar nimo sa pantalan ang imo gisakyan nga gitawag naglayag sa dagat. Kaya nga ang root word sa opportunity is high tide, meaning mintras may opportunity pa, maplastar ginimo ang imo kabuhi diha sa Dios nga naghimo sa tanan. Amen. Lantawa lang, ako na nigisay-say sa inyo, ang natabo sa una sa Gretchen. Kunas to siya, kagdayon damo na ang pasahero. February, hindi na madugay, February na. Gipaguyod na lang sa kubkob para nga makasubay sa kanal-kanal, gipugos. Kag ingon pa, sabana sa igagaw ni Gingging, kay kusinero siya, iya gikuno nabatian dito sa iya gilutuan nga may naglagaak sa ilawom. Nabatian gyud niya, wala lang. Paggawas na sa kanal-kanal, overload pa sila, nakasubay gyud, nakalakaw. Pag abot dito sa Cadiz, way nagdiretso sa Cadiz, namundo diha dapit sa gitawag unhan sa makahulom. Kadayon, ang mga pasahero na hadlok na magabian, ila giobligar ang kapitan. Labi na ang mga gitawag biyahidor, giobligar ang kapitan nga adto na lang ta sa parula mo istambay para makapambot kami kay malisod na kung magabihan. Kay hunas ayahay ang tubig. Karon gipugos, gibira na ang pamundo. Siling pa ni Manong Rosing, di gi kuno mabira ang duha ka pamundo sa angkla. Grabe nga sign sa Ginoo. Anong gihimo? Nag-order ang kapitan, tabtaban na lang ang pisi. Gitabtab ang pisi. Amo gali tong rason nga di sila palakton, hindi mabira ang pamundo. Naglakaw.
paglakaw, pag-abot sa parula, bungkag. Nga, ang opportunity means is high tide. Amuni sa kabuhi naton. Sa kabuhi naton, mintras, ara pa imo kusog, ara pa imo hunahuna, ara pa ang kalagsik sa imo panglawas, just grab the opportunity. Pakpaka na to ng Ginoo. Sahay, ang aton mga reason sa aton panlawas, sa panahon, labi na magtulot-talisik, ara diya nasulod ang mga rason naton. Ingon pa dire sa aton gitun-an, the greatest wasted time is the time that cannot be get seriously in serving God or cannot get started in serving the Lord and living outside from the Father's house. Amo ning pinakadako nga usik sa aton kabuhi. Inang hindi ka seryoso sa pag-alagad. Kaya ako nagtukon seryoso ka sa pag-alagad, seryosohon po nimo ang imo nga gitawag pagserbisyo sa Ginoo. Galing tungod kay ang aton bitaw usay pag-alagad, do dago-dago lang. Ang aton bitaw pag-alagad, duway naton gibutang sa aton kasing-kasing, may man ara, may man mubiya. Di ba? May man ara, may man absent. Seryoso ang pag-alagad sa Dios kay nga seryoso ra ba ang Dios? Why sa gadago-dago? Kag amo ning imo naton 2025, let us get serious in serving the Lord. Amen. Pagpaka na to ng Ginoo. Hindi naton pagimoon nga ang aton pag-alagad sa Dios daw aton lang pangpalipas oras. Daw lingaw lang naton sa kabuhi. No, you must get seriously in serving the Lord. Seryosuha ang pag-alagad. Ayaw pagsunda ang iban kung hindi na sila seryoso. Ang imo kabuhi among laina. Kay nga man oportunidad na nga gihatag sa imo sa Dios. Tandaan naton ang tanan butang may paglapas. Meaning may pagtapos. Kung matapos ng tanan, at least di ka magmahay sa imo kabuhi. Nga, nahimo nimo mga butang nga kahimutan para sa Dios. Anong gisulti sa Ephesians 5:15 siling padre? Be careful how to live. Don't live like fools, but like those who are wise. Verse 16, make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Meaning, ang tagsa ka oras, segundo sa aton kabuhi, oportunidad na nga gihatag sa Ginoo. Amen. Lantaw naton ang usa sa mga examples naton sa Luke sa chapter 14:15 to 21. The Lord Jesus Christ, kung lantaw naton na, once focused on this problem, he told story in which three kinds of men. Aton po diri karon lang taon kung diin ta diri na belong. Emerged together with their interactions for not responding to the invitations and wasting the passing opportunity. Unahon naton ang sa Cebuano. Luke chapter 14, sugdo naton sa verse 15 pakadto sa 21. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini ug miingon siya kang Hesus. Bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Verse 16 dayon. Si Hesus miingon kaniya, may tao nga naghimog dakong kumbira. Grabe nga parables nga gihatag ni Kristo Jesus. May tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit, meaning mga tao ning ara na sa iyang gitawag invitations. Silang dayon diri sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, ara ng final nga pizza. Pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit. Ngandam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugon, nakapalit ako gyuta og kinahanglan nga muadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Amen. Pasaylua lang yun, pasaylua. Amen. Na. Dayon verse 19. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako og 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila busa. Pasaylua nga dili ako makatambong. Nga na. Ang ikatatlo, o ang ikatulo mingon, bag-o pa akong gikasal. Na. Busa,
dili ako makatambong. Amen? Grabe nga reasons. Ini nga mga tao nga gistate ni Christ, to tell you frankly, amo po ning aton. Diba? Gihatag ni nga parabol ni Kristo Jesus, kay realidad ni nga nagakatabo sa sulod sa simbahan, sa kabuhi sa Kristohanon, and mostly, labaw sa tanan sa mga tao unta nga gihatagan luna sa Dios, sa gingharian sa Dios, sa mga tao nga iyang gipakamatyan. Amen ba? Kaya nga, ang gihisgutan man gud diri ang redemption. But these parables, nahulog po ni para sa tanan. Grabe ang Dios. Why ka pa nag-excuse, may ara na sa Bible. Amen ba? Ingon pa dire, lantaw na ton sa English kay para maklaro na to. Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, "Blessed is who shall eat bread in the kingdom of God." Then he said to him, "A certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to see to those who were invited, 'Come, for all things are now ready.'" Di ba? Pares bala sa aton, kita, kaagi magita dire, ang aton tinguha sa aton mga pamilya, di ba, nga madawat nila ang Dios, nga nadawat pud naton, amo na nga nagahimo ta og usa ka butang nga para sila ma-invite. Amo na nga gagasto ta sa aton oras, labaw sa tanan sa aton kwarta. Amen. Sa laktod nga pagkaistorya, pareha sa ginahimo naton, gahimo ka pagpasalamat, kay ang tumong kag tuyo, ang motibo nimo, hindi lang kay pagkaon, kundi ang motibo nimo, nga sila, madawat po nila, ang libre nga kaluwasan nga gihatag sa Dios, kay giimbitar gud sila. Pero usahay, masubo ka. Di ba? How much more ang Dios? Nasubo gani ka, how much more ang Ginoo? Latob la panahon sa imong Thanksgiving, ang imong mga gitawag igsuon nga way pa sa pag-alagad, ang imong mga parenting way pa sa pag-alagad, di imo na imbitaron. Excited ka na kaysa nagkadto ka, nagtando adto kami. Oh. Adto kami. Inga na. Pag Thanksgiving, waay sang may namutho. Kay ini nga mga tao, grabe kamaro. May ara sila sinugo nga maniid. Pag gumana sa service, may mag-text dayon, nangauna, makurag ka na lang, nga nanggawas na, uy, dinihalin nga mga tao. Nanggawas na sa lungag, ingana. Amo na, ang problema, amo ni, yes, hindi ikaw ang alkanse. Sila ang alkanse. Ang imo pod nga gitawag balatyagon, yes, of course, masubo ka gyud. Maluya ka. How much more ang Ginoo? Amo nang ang tagsa ka activities, kung ikaw mismo mamalibad, may Dios nga maluya. Masubo sa imo kabuhi. Kaya just imagine, ang invitasyon, klaro, gipormal ka. O like say, for example lang, sayo pa si Brad Larry na hasno, kaya nga, layo pang kasal, pero magipang-imbitar na siya, nalusnog siya, kaya waigi ko, no, pasili nga, diin man ang kasal, dito sa among simbahan, aw, kamo lang. Nga na. Di ba, mamasubo ka, mahalusno ka. Nga na. So, amoning natabo sa sini nga gitawag, parables nga gihambal ni Kristo Jesus. Mabitan nga sumya, usahay, ang aton gitawag paghago, na nabutang lang yun, makasiling ka nga, way kapuslanan. Kaya may mga cases po, nga mga but sila, inang panahon na nga manghugas. Oh, inang panahon na nga mupahuway ka na, amo po pagpangabot nila. Meaning, ini nga mga tao, ang intention, hindi gid ang Diyos. Kuha ninyo? Amo na nga kita pod nga mga Kristohanon mo learn tag lesson. Amen?
Mulir tag lesson. Nahimo ta naman ang aton part, aw ang Ginoo na lang aton palihukon. Oo, amo na lang ang part naton. Kay kahibalo naman ta sa sini nga mga tao nga tig-apa ni sa bato. So ang Ginoo na lang ang aton paghiuon sila kabuhi. Nasubo ka gani, how much more ang Dios? Amo dayon sila dire. Then he said to him, a certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. Parehas po na sa aton, giimbitar ta, way ka dito gipaluto, way ka dito gipahugas, adto ka na lang kay mukaon ka. Di ba? Nga na. Dayon, silang dayon dire, but the all one accord began to make excuses. The first said to them, I have put a face of ground, and I must go and sit. I ask you to have me excuse. Wow! It is what an alibi of excuse. Nahimo niya, wala niya nahimo ang mga butang nga gipangayo sa iya sa nag-imbitar. Kag amo ning hambal ni Solomon. Na-miss naton kay nga why naton nahimo ang mga butang nga gipangayo sa aton. Second thing, sa verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to teach them. I ask you to have me excuse. Katatlo, still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Wow. So kulang tao naton sa sininga passage. Balik ta dito sa notes naton. Ang tao, inang sayings bitaw naton, siling padriya. Actually, the person who really wants to do something finds it in many ways. Kung gusto nimo, oy, di ba? Ina bang sayings naton? Galing kay hindi kagyud. Ini nga mga tao, naghimo na lang ni si alibay, pero hindi gid sila. Amo po na sa aton, kung hindi ka, damo ka rason, pero kung gusto nimo, bisan 5 pa ka, miyaot nga demonyo ang magbabag. Basta gusto nimo, imo gyud na tinguhaon. There is no such thing as excuses. Kung gusto gyud nimo, amo na ang realidad. Meaning, waay sang may makababag kung imo ginagusto. Galing tungod kay hindi gyud nimo gusto. Amo nang reason nga mo say excuses ka na lang. Kay way ka man gyud og gusto. Aliman ka ang verse 15, how blessed is the persons who will eat in the kingdom of God. Bulahan ang tao nga gidapit sa pagtambong sa pagkaon dito sa gingarian sa Dios. Lang taon na ton, ini nga gitawag statement sa tulo ka klase sa tao ang ila excuses. Silang padre. Una, the business-minded man's excuse. Ikadua, the workaholic man's excuse, which is his career. Third, his family man's excuse. Diin diring aton. Although ay kanegosyo, pero usahay ang imo marason, ang imo pamilya. Di ba? Way katuod negosyo, pero ang imo marason, ang imo trabaho. Way katuod trabaho, pero ang imo rason, ang imo pamilya. Amo malaning cycle sa reasons naton. Perti katanda ang Dios. Ini nga reasons, diri nagroutine ang kabuhi naton. Ang aton trabaho, ang aton negosyo, di ba? Ang akon pamilya, magsiling ka na gani pamilya, involved na diri imo asawa, imo bana, imo ginikanan, imo kabataan, imo partido, something amo ni ang reason is because my family. And this is what the family man's excuse. Amen. Kung boto na hunaon, is of course, bago tuod siya gikasal, kadali lang siyang service. Basta kay makatambong lang siya, kada yun magpakita sa dito, sa nag-imbitar sa iya, pagkahuman mamauli sila. Diba? Meaning sa kasayon himuon, pero gilisod pag yun niya. Sa reasons, kung lang taon mo, pwede ito makaingon po, kato nakapalit sa yuta, nakapalit sa baka, maingon sila, unya na lang nakatuon. Diba? Why nila napili ang pinaka-importante sa ila kabuhi? Kagabay pa, pilia sa imo kabuhi ang pinaka-importante, ang pag-alagad sa Diyos.
buhata kutob sa imong mahimo. Mintras may kusog ka pa, kay didto unya sa kalibutan sa mga patay, initanan, wala na. Isa lang ang magpabilin, ang imo nakatunan sa pag-alagad sa Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amen. Kadayon, ikadua, ining pessimistic persons. Wow. Sino ni nga mga tao? Kay tatlo malaning tun-an naton. Pessimism means that this word is a worst possible or that all things tend to evil. Dayon, a tendency to see in the word what is bad rather than what is good. Ano ni mga pessimism nga mga tao? Ang ila pirmi nakita, do ang dautan na lang. Amo ng rason, siling dayon. Magsigi ka pa pangalagad. Lantaob lang ng ara sa sulod sa simbahan. Huwag malagi nakatadlong sa ila kabuhi. Mga pessimism na nga mga tao. Kung pamation po na nimo, alkansi ka. Ina sila, sige man na sayo-sayo diya, pero lang tao ang kabuhi. Amo ng mga tao, nga ang gilantaw pirmi, ang sala lang, kag ang dautan, mga pessimistic na nga mga tao. Way nila gilantaw, nga ang gisimba sina, maayo nga Diyos. Ang gilantaw lang nila, ang tao nga nagbarog, way nila gilantaw ang Diyos. Amo ng klaro nga mga tao, nga mga pessimistic. Sa aton pamilya, may mga pessimistic nga, amo ng reason nga way nato ni madala, kaya amo ng rason nila. Guyuro naton sa simbahan, amo na usay sa patag-Thanksgiving naton, nga di naman nambong, mo sila, amo ra magyapon na. Kung may badlungon diri sa amon, mas labaw pa sa inyo. Mga pessimistic na nga mga tao. Amen? Simba-simba man kamo diha, nalantaw ng mga nagsimba diha, way man na lagi na matadlong. Ang gilantaw nilang tao, way nila gilantaw ang Dios nga ang Ginoo maayo. Amo ganin ang bisan bismo si Kristo Jesus nagsulti, walay maayo gawa sa Dios. Amen? Amo ng mga tao nga pessimistic, mo bito nang hinungdan nga sa aton mga palibot, sa aton mga silingan, nga ini nga way ni nagpalapit sa Dios, kay nga ang gilantaw sini kita man, hindi man ta perpekto, hindi man ta maayo. Ang problema lang kay wala nila gilantaw ang Dios nga maayo. Amo ning mga tao nga gapos sa pessimism nga gitawag nga term. Ang ila pirmi panglantaw ang hindi maayo, ang hindi maayo, ang negative, ang negative, ang negative. Ingana, why nila gitistingan ang paglantaw sa Dios? Ano nga bal sa Ginoo? Teach me and say. Sulay ko, why naghambal ng Ginoo? Teach my religion? Teach this church? No, teach. Siya ang aton sulayan. Amo ning problema sa tao, bisan sa aton pamilya. Amo ganin nga usahay, labi na imo makita ining aton pamilya nga naupod naton sa una dayon, may nakitaan diri na backslide dayon, aton agdahon liwat mingon dayon, adi nako, inyong mga simbahan nga ako ra gibantayan, mga pessimistic na nga mga tao. Ini iklaro na to ni sa sunod nga pagtuon. Kay grabe nga kinaiya ni. Ini nga kinaiya ni. Imo makita, kung hindi inyo niludhan sa Ginoo, mamatay ni nga mga taong hindi kaalagad sa Diyos. Kung di ni kaluyan sa Ginoo, hindi gid nila ni mahimo ang mga maayong butang. Digid. Hindi gini sila kaalagad sa Ginoo. Ano nga ambal ni Solomon sa Ecclesiastes 19? Buhata kutob sa imo mahimo. Pero ini nga mga tao ni tungod kay ang gilantaw nila pirmi, ang sala, ang dautan, ang hindi maayo, hindi ni sila katikang sa pagpangalagad. Gabay pa nga ini nga gitawag wali, amo ning pamalandungan naton sa aton panimalay. Kay base may ara sa aton panimalay nga gigapo siya sa pessimistic nga tsuri. Ingana. Ikaw taon, tama na ang imo nga gitawag ludluhod, pakiluoy, pero unsaon man, lain man ang iyang lantaw. Kay kung mohangad ni sa Dios, makita tani niya nga ang Ginoo, wow, maayo ang Ginoo. Parehas bitaw sa aton. Linya ba lang inyo tapad? Amo nang imo lang taon? Nga bisan ang itsura ganito din nakapasar. Ingana. Amo nang problema. Amo na nga kita
aton lawmon ang aton panabot. Hindi nato ni paglantawon nga ikaw nakalahutay ka, nga ikaw imo makita na nadawat nimo ang kusog galin sa Dios kay dito ka man naglantaw. Nakapasar ka na sa sining area. Amo ning imo kabuhi, amo na nga kita, praise God. Gigrasyahan lang kita sa Ginoo. Oh. Amo nang isa sa mga tun-an naton kay nga ti kakuyaw ni nga kinaiya. Oh, let's say for example lang, imo makita sa aton monthly Thanksgiving, sa aton nga gitawag masiling naton, sa aton dagyaw, kung pessimism kasi niya, kuyaw ni. Oh, kuyaw ni, i-turn nimo ni negative. Ang mga maayong butang, i-turn gina nimo negative. Ang mga maayong nga gitawag isyo, himuan nimo, hindi maayong isyo. Amo ni mga pessimistic nga mga tao. Ang mga maayong resulta, imo himuan sa hindi maayo. Kuha ninyo? Amo nang butang nga bagay naton paningkamutan sa aton kabuhi. Sila ka. Nga magtinuod magitas pag-alagad. Nang kuan lang kayo, inalang tawagan na ng iba, no? Mga tiguwang na ganyan, una pa ganyan na sa aton. Di ba? Amo nang rason naton. Lantawan na si Kano, dugay na nakay pero lantawan kabuhi. Oh, amo na mga pessimistic nga mga tao. Nga na, amo nang butang nga bagay naton pamalandungan. Magabarog tatanan di sa tiilan sa Ginoo. Let us continue this term about the word pessimistic. Amen. Abi nyo lang, ang Dios naton gusto niya nga makagwa ta sa sini nga bandits. Agod mahimo naton ang mga butang nga buot ipahimo sa aton sa Ginoo. Amo na nga baliko naton. Kita gikaluy-an na kita sa Ginoo. Amen ba? Giamat-amat sa Dios, nurtured kag matured ang aton hunahuna. Amo na nga mga kaigsuonan. Ang Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Yes, right now. Tun-i sa imo kabuhi. Kung ang imo oportunidad, imo giusikan, may Dios nga masubo sa imo. Amo na nga right now, let us always grab the opportunity. Pagsimba, pagtambong naton sa prayer group, anuman nga activities, nga ini siya, daklit lang ning oportunidad. Amo na nga sa sini nga kabuntagon, aton awitan ng Ginoo. Simbahon naton siya kagdayon, aton kilalahon ang Dios naton. Gusto niya nga mahimo naton ang pinakaimportante sa kabuhi naton. Amen ba? Ano ning pinakaimportante? Ang paghimo sa maayo, kaglabaw sa tanan, ang pag-alagad sa Dios. Amen ba? Inabang dawata ang hunahuna nga iya sa Diyos. Hindi kay ang unahuna sa sininga kalibutan. Hallelujah. O Diyos nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo mga mensahe, Ginoo. Amon ikaw, Diyos, ginakilala nga tag-iya ka sa kaalam. Ikaw mabayaw sa tunga namon, o Diyos. Bay pa. Hallelujah. Nga ang mga mensahe namon this 2025 as offering sa January, O Lord, hindi namon Ginoo malos ang passions namon sa pag-alagad. Hindi namon malos sa Dios, hallelujah, pagbuhat sa maayo. Oh, dalay ko ni ka. Thank you, Jesus. Let us worship. Nahimog suko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsugong ko sa kalangitan mga bulano kabituunan imong gipahimutan mga
makatupong sa kumamon. Sa kusog na ngayon, pasidunggan ka.